dakuin ho muna natin si Dos por Dos. Since inumpisahan na din natin yung mga comedy na topic, dumako na ho tayo sa portion ng Dos por Dos, mga kababayan. Ano ibig sabihin ng Dos por Dos? Dos ngipin sa taas, dos ngipin sa baba. Wala pong iba, kundi ho si Jason sa umaatungal. Umiiyak po sa Kongreso, mga bossing. Bakit to? Pakinggan nyo yung sinasabi. Kongreso, itong 19th Congress. Ayan. Pero dito, maayos ba yung itsura ni Jason sa? Mukhang kumpleto pa yung ngipin. Ngayon lumalabas na kapag ka nagbablog o kung ano man, kung saan lumalabas. Kahit pa yan, seminay, no? Lalabas yan. Dos ngipin sa taas, dos ngipin sa baba, mga kababayan. Game, Roque. Sa kasaysayan ng ating bansa. Si Roque. So, game. Ngalbu. Sa kasaysayan ng ating bansa, ngayon lamang nabalahura ang ating Kongreso, itong 19th Congress, kung tawagin natin, no? Ayan. Sino po ang sumasakop sa 19th Congress, mga kababayan? Nandiyan po si Benny Abante. Nandiyan po si Dan Fernandez. Yung ngayon pong mga congressman na nakikita po natin na lumalaban po sa fake news, iniimbestigahan po yung mga nangyari nung panahon ng dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Iniimbestigahan po yung mga confidential funds. Sa kanila ho, mga boss chief mo, sir, balahura ang tawag nila doon. Bakit to? Kasi mga kakampi nila yung mga iniimbestigahan. Alam nyo po, yung pagpapatawag sa bawat isa sa kanila, ay grabe. Kumbaga, ano po yan pabor ho sa kanila yan. Bakit ko nasabing pabor ho sa kanila? Kasi, lalo na ho ngayon, mga bossing, nakatutok, no? Yung hotdog sa bibig ni Rock. Ewan ko, joke lang. No? Meron lang akong tawag doon? May hangover lang ako doon sa Team China. Alam niyo, nakatutok ang sambayan ng Pilipino, mga kababayan, dito sa Kongreso. Ngayon sila, kung sakali na pinupolitika sila, mahahalata ng sambayan ng Pilipino yan. Mahahalata ng sambayan ng Pilipino yan. Ngayon, pag nahalata ng sambayan ng Pilipino, nako, talagang pinupolitika lang pala itong mga Duterte, talagang pinupolitika lang pala si Sara Duterte. Mas kakampihan kayo. Kaya ako nasabing pabor sa inyo yan. Pag nagsalita kayo at nag-explain kayo, maaaring makuha nyo ang simpatya ng bawat Pilipino. No? Kaso hindi ho, mga bossing. Yung patawag sa kanila, tinataguan nila. Tinataguan nila sa mga alibay na mga sinasabi nila. Busy ho kami. Hindi, wala po kaming tiwala Malamang ho sa alamang yung si Trixie, mga bossing, di ba nga pinapaaral ni Paduano? Pinapaaral ni Paduano, mga kababayan, na kung pwedeng madisbar si Trixie. Bakit ho, mga boss chief mo, sir? Kasi di ba mismong isa siya, hindi naniniwala sa Kongreso? Yun yung dahilan ni Paduano. Ewan ko na lang po kung ano nangyari. Lagi naman pong ganyan no? Sasabihin nila, ganito, tignan mo nga, check mo nga kung mapapadisbar etong tao na to. Tapos, matutulog mga 2 linggo, 1 buwan, kina-isang buwanan, ayun na, biglang magugulat tayo. Pinapadisbar na nga. Di ba? Kasi hindi naman po basta-basta yan. Hindi naman agad-agad yan. Inaaral mismo yan. Kayo naman, sinasabi nyo, binabalahura, ayaw nyo naman pumunta, ayaw nyo magpaliwanag. Ang hilig nyong banatan yung Kongreso, pagka pinapaharap na kayo, hindi na kayo makaharap. Diba? Ito yung pinaka-worst na Congress. Bukod sa sinamantala nila, they rape the budget, yung pambansang gastusin. Naku, yan na naman. Buko na kayo dyan. Una, sabi nyo, GAA.
Tapos biglang naging bycam nung nabuko. Kita din si Baste Duterte, no? Pinost niya yon sa social media niya. May kopya ho kami nun. Pinost niya sa social media na, tapos nung nabubuko na ho sila, mga kababayan, pinalitan ng ano, bicameral na lang daw ho. Buko yung mga galawan ho nitong mga to, mga boss, no? O ayan, ilan-ilan na lang ho ang nagsasalita about dyan. Para lang din ho yan, mga bossing, yung video, no? Yung pulburon video daw ho. Oh. Ngayon, wala naman silang maipakitang video. Yung pong USB na ipinangako na naman doon sa mga DDS, wala na naman ho. Isang taon na naman po yan. Ay naku, wag mo ibabad sa kepyas mo yung USB na yan. Ang bantot niyan. No? Kung isang taon nyo, bago ilabas yan, ang totnab niya nan. Ibigay nyo na yung gusto ng mga DDS. Pinangakuan nyo ng USB. Tapos wala naman kayong maipakita ngayon. Oh, hayaan na lang mamatay yung issue. Ganun ho ang estilo nila di ba? Lynn Hirakawa at Tina B. Kung sakali na kinagat ho ng mga taong bayan yung USB nila, siguro tuloy-tuloy pa ho yan. Tapos sasabihin po doon sa mga vlog nila, sa darating na panahon, bibigyan nila 1 buwan para buhay na buhay yung kanilang channel. No? Pagdating ho ng panahon na yon, wala, hindi na naman papakita. Hindi na naman po sasabihin na naman, ilalabas po sa 1 buwan ulit. Ganon lang ho ang estilo niyang mga yan, mga bossing. Kaya nga sila naharap na naman sa isa pang kaso sa Supreme Court. Yung General Appropriations Act, no? General Appropriations Bill. Yung bicameral conference scandal, no? Pinagpapaliwanag pa lang sila, which is tama naman yung proseso. No? Kapag nakapagpaliwanag na yan, wala na yan, basura na yan, Jason sa. Kasi nga, masyado nang umabuso. At ngayon, natutuwa tayo, Jason, sapagkat nagbubunga itong pagiging vigilant ng taong bayan by way of the social media. Kaya pala nagbubuwa, mga bossing. Wala pong pumupunta doon sa kanilang mga rally. Yung ba yung sinasabi nila na nagbubunga? Nagbubunga siguro ng pagkaubos ng supporter ninyo. Dahil puro po, si Jason sa, isa din to Isa din ho to sa nagpo-post, mga kababayan No? Pinost niya, yung pinost niya nung mga nakaraang buwan? Si Buloyski daw ho, hindi na wanted sa FBI. Pinost niya ho yun, mga bossing. Samantalang hanggang ngayon po, tignan nyo, i-google nyo po, FBI, Buloyski, nandun, nakasalampak pa din po yung pagmumukha ni Kibuloy doon. Di ba? Kasi gusto nilang ipamukha, mga kababayan, bakit ang FBI? Wala na. Tinanggal na yung mga kaso kay Buloyski. Bakit ang Pilipinas iniipit pa din si Buloyski? Halatang iniipit lang. Di ba? Sabi ni Transformer, oral argument lang ang hinihingi ng Supreme Court. Yun talaga ang proseso, hindi kaso yun. Di ba? Mga kababayan, ganyan yung mga yan. Kahit ano pa pagtatanggol nyo kay Buloyski, wala yan. Di mananalo yan. Hindi ho mananalo. Malabong manalo. Yung nasa pang 38 o nasa pang 30. Yung survey niya. No? Ang survey naman ni Buloyski sa lang, number 1 siya. Doon sa kanilang mga pa-survey. Di ba, mga kababayan?